Simulan na natin ang ating debate ulit. Ang topic nila ng pag-uusapan, kung sino daw yung more reliable or which Jesus is more reliable. Isa of the Quran or Jesus of the Bible. First speaker natin, Brother Roel. Bibigyan kita ng 10 minutes, bro. Your time start now. Okay, isang pinagpalang araw po sa lahat, lalo na po sa mga tagapakinig at mga manonood. And it is a pleasant day na ating mapagnilay-nilayan, mapag-examinan ang mga evidence may kinalaman sa which kind of Jesus talaga ang tunay na Jesus na nag-exist sa first century. Ito ba yung Jesus na nakasulat sa four gospel accounts at sa the entire New Testament sa Biblia? O yung isa ng Quran na siyang naisulat 600 years after the time of the event. Remember, when it comes to historical data, hindi lamang po tayo nagpipinpoint lamang sa kung ito ba yung masasabi natin na tamang turo or whatever. We are focusing kasi dun sa mismo pinaka data na pwede nating mapag-isipan, pwede nating mapag-aralan, pwede nating ma-examine, at syempre, doon natin ma-realize kung tama ba yung pagkakakilala natin kay Kristo. So at this point of time, dahil I am talking about the historical data concerning to the Jesus of the Bible, gusto kong i-pinpoint sa inyo yung mga mula 1st to 3rd century historical data na nagpapatunay talaga that this Jesus that was recorded in the Bible is the true Jesus na talagang nag-exist noong 1st century. Siyempre, we'll go on first to the reliability of the New Testament accounts, siyempre. Kasi dito po natin mapapanaligan talaga na itong mga writers ng New Testament, especially yung four gospel accounts yan, Matthew, Mark, Luke, and John, they really recorded that time na talagang naisulat nila, na witness nila, yung time na si Kristo ay nabuhay noong time na yan. So, kung i-examine natin yan, being a historical source, when historians examine the New Testament for historical validity, hindi po muna tinitignan yung naturang libro na masasabing inspired na Word of God, so to speak. But they are treating it as a collection of ancient documents like other works from antiquity. So in the first century, kung makikita po natin, titingnan po natin talaga yung mga sinulat ng apat na ito, Matthew, Mark, Luke, and John. And also, titignan din natin yung tinatawag na bibliographical test, internal evidence, and external evidence test. At makikita po natin as we finish this, na talagang una sa lahat, yung apat na writers na yan at maging yung mga manunulat ng New Testament, they really recognize that they really witnessed the Lord of glory, which is Jesus himself. So ngayon, kung titingnan natin to sa pag-examine natin sa historicity ni Kristo, ipipinpoint natin talaga kung talaga bang siya yung tunay na Jesus na nag-exist noong first century. O baka naman si Isa ng Quran na mamaya ay titindigan naman ng ating maginoong katunggaling mamaya lang. So titingnan po natin tong mga sumusunod, no? Unahin po natin yung mismong bibliographical test, which is dating the gospel accounts nga. Matthew, Mark, Luke, John. Ang mga yan ay naisulat yan on the 1st century. Matthew, written to Jewish believers, 42 AD. Luke, AD 58 to AD 60. Mark, 66 to 67 or probably earlier. John, there are others na sinasabi, AD 90. There are others which is AD 70. At kung titingnan natin talaga, kahit yung mga arkeologong tulad ni William F. Albright, sabi niya, we can already say emphatically that there is no longer any solid basis for dating any book of the New Testament after about AD 80. In my opinion, sabi niya, every book of the New Testament was written by a baptized Jew between the 40s and the 80s of the 1st century. Very probably sometime between about AD 50 and 75. Remember, ang sinasabi dito, they wrote the records of the gospel accounts during the 1st century, which is
po ay sumasakto lamang sa panahon ng mga eyewitnesses. Si Frederick Kenyon, sabi niya, the interval then between the dates of original composition and the earliest extant evidence becomes so small as to be, in fact, negligible, and the last foundation for any doubt that the scriptures have come down to us substantially as they were written has now been removed. Both authenticity and the general integrity of the books of the New Testament may be regarded as finally established. Kasi tingnan nyo, kahit sa mga skeptics, so to speak, they're saying na ang Bible daw ay hindi raw reliable or what. And yet, meron tayong mga citations from early church fathers din, like Clement of Rome, 1895. Nirecord niya yung ilang mga libro sa New Testament, Ignatius and Polycarp and the rest of it. At isa pa, bukod dito sa mga nabanggit, pinipinpoint din yung internal evidence test na kung saan yung apat na gospel accounts, they are agreed that Jesus came to die for the sins of the world. He chose 12 disciples to follow him. He lived a sinless life. He was opposed by the religious leaders of his day. He openly delivered teachings to his disciples and crowds. Jesus worked miracles to validate his message in person. He was condemned, crucified, and died under Pontius Pilate. He was placed in a guarded tomb for 3 days, and he was resurrected from the dead and appeared to his disciples. And one more thing, mga kapatid, mga kaibigan, kahit external evidence test, mahanap din natin yan, like Josephus, Tacitus, Pliny the Younger, Lucian of Samosata, Celsus, the Talmud, and the rest of it. Kahit yung archaeological findings din ay nagpapatunay na yung records ng New Testament, especially 4 gospel accounts, ay talagang naganap at ito'y totoo. Like the city of Nazareth was uncovered in 1955, yung inscription ni Caiaphas na nakita noong 1990, yung pangalan ni Poncio Pilato na prefect ng Judea ay natagpuan noong 1961, at ito ay dated to be AD 26 to 37. Minention ni Luke yung iba pang mga rulers sa Gospel at Acts, various ruler names discovered in Delphi, Corinth, and other sites. Mismong si C.J. Hammer, he has recorded hundreds of details in Acts, the book of Acts. Siyempre, crucifixion victim found in 1968 that matches hundreds of records, kumbaga, na nakadetalye diyan. Crucifixion victims, name of Erastus, you name it. Siyempre, mayroong nakarecord about Lazarus and the rest of it. So kung titingnan po natin yung bibliographical test, internal evidence test, external evidence test, makikita po talaga natin na pasadong-pasado po ang New Testament accounts. So how do we know na itong Jesus of the Bible ay reliable? Meron po tayong mga records dyan. Meron tayong mga basis, meron tayong mga manuscript evidence, meron tayong internal evidence test, at meron tayong external evidence test. Na kung titingnan po natin, imposible po yan kung ito daw ay sinasabing dinoktor daw or whatever. Kung babanggitin din natin ang iba pang mga detalye, kung babanggitin pa yung iba pa, lalo na time is fleeting naman kasi, marirecognize talaga natin na itong Jesus na taga Nazareth na ito, na nakarecord sa Gospels and the rest of the New Testament, ay ang tunay na Jesus na talagang mapananaligan, reliable, at nagre-representa sa historical Jesus talaga. So ngayon, ang magiging stand dito ng mag-speak mamaya, he must have to prove to us kung itong Quranic Jesus na ito na nakasulat sa Quran ay nakasakto ba sa historical data na meron tayo on the 1st down to 3rd century. So at this point, I rest my case here. We have proven here right now that this Jesus that has been recorded in the New Testament accounts is the reliable one na talagang nag-exist noong 1st century. That's all. Thank you so much. God bless. Okay, so dyan natatapos ang unang presentasyon ng ating first speaker, Brother Roel ng Evangelical Christian, mga kapatid. At dako tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong ng ating second speaker, Brother Warley ng Islam. 7 minutes, bro.
Your time start now. Thank you, brother. Mukhang napakaaga ng kanyang presentation, less than 10 minutes yata. Okay. My first question is, narinig po ba ako? Dinig. Okay. Bali, gumamit po si Pastor ng tungkol do sa mga 4 books or yung canonical books bilang ebidensya. Pwede po bang masabi ninyo sa amin kung sino po yung nag-claim na the book of Matthew, Luke, according to, yung nagsasalita po na yun, sino po yung nagsasabi na the book according to Luke, Matthew, Mark, and John? Actually, that begs the question, bakit? Dahil first and foremost, even yung mga early church fathers, as I mentioned before, talagang pinipinpoint nila that now may pagkakaisa talaga that Matthew, Mark, Luke, and John wrote those 4 gospel accounts. So that's it. Next question. So, okay. Bali, dugtungan ko po uli yung tanong ko. So, bali, hindi po ito na sagot ni Pastor kung sino po yung nagsasabi na the book according to those 4 canonical books, and then he used those church fathers. Pero, okay po. Question. Kung maibibigay niya po yung mga names nito kung sino yung nagsasabi ng according to, mag-jump na po ako sa second question. Again, bro. Okay po. Question mo, bro? Bali kasi yung tanong ko kanina kung sino po yung nag-claim ng according to the book of those 4 canonical gospel, ang ginamit lang niya ay convinced daw po yung mga church fathers. But same question, kilala po ba ninyo yung nagsalita na nagsabi ng according to Luke, Matthew, Mark? Ito po ba yung mga church fathers o sila yung mismo mga writers? We mentioned some people like Polycarp and Ignatius. Kasi, let's say for example na lang, si Polycarp ay isa sa mga malapit na tagasunod ni Apostle John. And he even wrote, I don't know kung anong written work niya, pero hanapin ko later. But since ang naalala ko dyan, based on his records Next kasi. question, bro. Oh, okay. So, bali, wala po tayong specific na sagot kung sino po yung nagsulat ng according, kundi yung mga notion lang na maaring si Polycarp ang sumulat nito at hindi po yung 4 na owner ng names na Matthew, Luke, Mark, and John. Actually, Polycarp and others like Papias also ay mga malalapit na mga kasama o malalapit na mga tagasunod ni na Apostle John, for example. So, it only points out that they know for sure that these people like Apostle John, and also if I will go to record like Apostle Matthew, Mark, and Luke, they really wrote those gospel accounts. So, okay. Okay, so iwanan na po natin yan. Mukhang hindi po natin makukuha yung sagot na kung sino po talaga yung nagsabi ng who. Time stop na. Bro, sorry. Warley. Napapansin ko kasi, bro, medyo nagko-comment ka doon sa answer niya ba. Ang gusto ko kasi, direct ka sa tanong na lang, bro ba? Unless, tinitingnan ko na tinitingnan ko na nagpe-premise ka doon sa isusunod mo na tanong, ha? So, proceed ka mo, bro, sa question mo. Bali po kasi sinususugan ko po yung question ko with the same answer. Sige, proceed, bro. Kasi ngayon nga, so as of na wala po ako nakuha doon sa according to kundi conclusion. So pupunta na po ako doon sa next question ko na are those name Matthew, Luke are Greek speaker po ba sila? Literate po ba sila? Yung mga professional Greek speaker po ba sila? Kasi kung mababasa po ninyo yung kanyang presentation ng Greek, ay talagang masasabi daw po ito ay mga professional Greek writers. Sige. Okay. Concerning to the original writings nga na sinulat na Matthew, Mark, and Luke, and John, sinasabi na they wrote, sinulat nila ito sa sulating Koine Greek, which is karaniwang Griego na siyang usong-uso o let's say lingua franca noong panahon na yan. So, there is an indication, like for example, Michael Kruger and the rest of them, they nare-recognize talaga na they use Koine Greek. Thank you. Okay, bali sinabi po ito, may pahayag din po si Paul na itong mga ito ay mga illiterate. Dahil nga sila, alam natin na sila ay mga peasant na hindi naman nakapag-aral ng formal schooling para makagawa ng ganito kagandang literatural books. So, naniniwala po ba kayo sa sinabi ni Paul na sila ay mga illiterate? What do you mean by that? Kung ang tinutukoy mga illiterate ay sa mata ito ng mga Jewish leaders, so to speak.
ay doon tayo magpabase diyan. Bakit? Dahil first and foremost, kailangan ang ipipinpoint niya anong passage ba ng let's say yung Bible na let's say yung sinulat ni Apostle Paul na sinasabi na illiterate itong apat na to or the rest of them. Yan ang gusto kong malaman diyan, and I think siguro i-pinpoint na lamang niya yan sa kanyang presentation. Next Thank you. question. Okay, so patunayan, bali sinasabi niyo po, ito pong mga accounts ng four canonical gospel ay totoo at dahil ito ay proven sa historical, mga story na mapuprove sa historical event base sa pagkakasulat sa mga books. Ang tanong ko po ngayon, naniniwala po ba kayo yung isang istorya doon, yung mga tinatawag na nabuhay uli yung mga patay at nagsipaglakad at nagsipagpuntahan doon pagkatapos ng pagkabuhay ni Kristo? Meron po ba kayong maipipresent na ebidensya na nangyari ito? Actually, concerning naman doon, even if hindi man ma-mention yan, nandun, gaya ng sinabi ko nga kanina, meron doon mga main events talaga na nangyari na talagang nagkakaisa yung four writers na yan. The rest, kumbaga, ay masasabing based on the perspective naman ng kanilang mga ano ba yung kanilang pinipinpoint and the rest of it. More than that, okay, I think this kind of question will be discussed later on. Anyway, thank you. Okay, so wala po tayong mababasa na sino mga historia na nagpresenta o nabalitaan man sa mga news o mga kwento ng mga nauna bukod sa mga biblical accounts na meron po talagang mga tinatawag na parang walking zombies, yung mga patay na nabuhay. I think you can ask like Michael Licona, Gary Habermas, Daniel Wallace, and the rest of them, na kung saan, even Norman Geisler, they nagkakaroon sila ng pagtalakay may kinalaman dyan, I think. Okay, yung po ba mga binanggit ninyo mga biblical scholar o historian, ay sila po ba ay naka-witness nitong mga walking zombies? What do you mean by that? Kasi bumanggit po kayo ng mga tao na sina Lecona, sila po ba ay na-witness nila yung mga patotoo na nabuhay uli yung mga patay at naglakad sa lansangan? Kasi kung sinasabi mo pong, actually, those people na na-mention ko, they are studying those material. I'm not saying na na-witness or whatever. Okay? But it doesn't mean Time. yun, ganun or 7 whatever, minutes, blah, blah. Okay. Thank Okay, you so so dyan much. natatapos mga kapatid ang ating first cross ng ating second speaker sa first speaker. At syempre, dako tayo sa presentation ng ating second speaker, Brother Warley ng Islam. Your time start now, bro. Maraming salamat po sa mga kapahayagan at sa ating mga, sayang ko lang yung oras, pero proceed na po tayo sa presentation natin. No? Kasi po, ang Islamic claim po about Jesus ay pinapatotohanan na siya ay isang propeta, siya ay tao, wala pong divinity. Unlike po doon sa mga tinatawag na Trinitarian, which is developed notion about Jesus Christ almost during the 3rd century. So, magbibigay lang po ako ng mga basis dito patungkol po doon sa claim ng Islam, patungkol po kung who is Jesus Christ, hindi lang po noong 1st century, kundi mismong during His ministry. So, patunayan po ba natin kung ito po ay valid base sa internal at external evidence ng Biblia? Halimbawa sa Quran 2:87, sinabi po siya dito ay a messenger to the Israelites. Tapos sa Quran 3:45, Jesus the Messiah, son of Mary. Tapos dito po sa Quran 19:30-34, truly servant of Allah, a prophet. So dito po wala po tayong mababasa gaya ng mga Trinitarian na belief na si Jesus Christ ay nag-claim ng divinity. So tuloy natin dito, Quran explain about Jesus that confirmed from the previous scripture. Ano po ba yung sinabi sa previous scripture? Gaya po dito sa Quran 2:136, Allah revealed His messenger to all the prophets like Abraham, Ismail, Jacob, and the descendant of what was given to Moses, Jesus, and the prophet. No distinction to any of them. They are the prophets of God, not God. So ano po ang mga biblical evidence natin dito? Internal. Biblical proof and historically, Jesus confirmed Himself for what is written in all the previous scripture, also mentioned in the Quran, na siya ay propeta at walang divinity. Cross-reference po tayo, gaya nito, prophet, not God. In John 5:46-47, Jesus said, Moses wrote about him. Ano po ba yung sinulat ni Moses patungkol kay Jesus Christ? Ito po ay kiniklaim din po ng ating mga kapatid na Kristiyano sa Deuteronomy 18:18, a prophet like Moses.
Ibig po sabihin, pag sinabi natin a prophet like Moses, hindi po ito God. Dahil kung sasabihin natin God si Jesus Christ, unlike Moses, ay magiging God na rin po. At ano pa po sa mga internal evidence po ito biblically. Luke 24:44-45, Jesus said he fulfilled for what is written from the prophets who wrote about him. So doon po tayo magbe-base sa mga prophecy about Jesus Christ na na-prove din po ito na nangyari at paniniwala ng mga early followers of Jesus Christ. Ano po ang mga prophecy sa kanya? Prophecy about Jesus Christ. In Luke 4:18, he is the Messiah, a real Messiah, and God anointed him, on which mean a prophet as the messianic servants, to free the oppressed, the captives will be released, good news to the poor. Di po ba? Naka-emphasize po dito kung sino po yung nagsugo sa kanya. Kaya nga sinabi niya dito, the Spirit of the Lord is upon me, para po siya doon sa mga na-oppress. Ito po yung malinaw ng mga Israelita. Yun po yung mga bayan ng Israel. At pa ba? Clearly, Quran affirmed the previous scripture that Jesus being anointed, in other words, the Messiah which is not God, a prophet which is not God also, because inanoint po siya ng Lord. Ng totoo, yung spirit po ng totoong Lord ay sumasa kanya. At binanggit nga po dito yung poor. Sino po ba yung mga poor na yon? And remember, in Luke 4:18, it says, good news to the poor, if it is for those who are being captive and oppressed. Jesus has the very specific people that God sent or anointed him for them. In Quran chapter 2:87, affirm the biblical passage, it is about the Israelite, that just Jesus was being sent. Reference Matthew 15:24, sent only to the lost sheep of Israel. So again, not just good news to the poor, but a special blessings to the poor. Ano po yung cross-reference natin? Matthew 5:3, blessed are the poor, for the kingdom of heaven is for them. Bakit ko po ginagamit po kung saan sinugo si Kristo yung mga tinatawag na poor? Yung po daw po mga poor ay nasa kanila yung kaharian ng Diyos, at blessing po ito para sa pagkakasugo kay Kristo. Didiretsahin ko na po kasi limited ang oras natin. Ito po ang mga early followers ni Jesus Christ na mga tinatawag na Ebionites. Nasa Bible po yan, yung mga Ebony, yung mga poor. Yan po ay nagre-represent kung ano po talaga ang mga paniniwala na pinahayag ng Islam. Dahil po ang mga Ebionites ay nagko-confirm na si Jesus Christ ay ang fulfilled prophecy sa Deuteronomy 18:18 na isinusugo bilang isang propeta para sa mga Israelita. Now, historically, those people will follow Jesus. Wait lang po . So, yung pong mga Ebionites are the real followers of Jesus that are submitted to the same revelation in Islam. Ito nga po yung mga tinatawag din sila mga law abider. Sila po sa maraming reference internally at saka external ay mga nag-uupos po dito kay Paul. Kaya po tinawag nila si Paul na apostasy of the law. Kasi nga po sila po yung mga kasama rin nung panahon po nitong ating high priest o yung pong namumuno sa Jerusalem, which is yung brother po ni Jesus Christ na si James, kasama si na Peter, at kung sino pa po na mga disipulo ni Kristo na naging apostol na po sa kapanahunan na wala na si Kristo. Ito rin po yung mga tao na nag-criticize o nag-condemn dito kay Paul bilang gumagawa po ito ng katuruan sa mga Gentile na siya ay nagtuturo ng against sa law o do sa mga Mosaic law. Kaya po kung maalala natin sa Acts, sila po ay ikinondem nila itong si Paul at sinabihin na lumakad ka at umayong ka sa kautusan. So tapos na po ito pong mga followers po ito ay nasa tapos na po yung panahon ni Jesus Christ. Sila na po yung continuity ng mga teaching of Jesus Christ. As we can read in Quran 5:82, at saka yung sa Tasbih, napakaliwanag po ng sinasabi ko sino ito. And you find the nearest in love to the believers, those who say, we are Christian, refer to those who call themselves Christian, who follow the religion of Messiah, his teaching or his Injil. Yun po yung mga authentic teaching ni Jesus Christ, which is not po yung sa claim Orthodox Church na meron pong mga tinatawag na triune gods o three persons in one, which is nagtaas po kay Kristo bilang Diyos. First, what are the belief of teaching of Ebionites? Yun nga po, pinalalawanag natin
na sila ay yung mga tinatawag na law abider, at kung ano rin po yung paniniwala ng mga early followers of Jesus Christ, gaya nga po ng sinabi ko, yung pong first church na wala pa po ang claim Orthodox, yung church po sa Jerusalem na pamumuno po ni James. Ano po ang sabi dito, yung mga cross-reference natin? They believe Jesus was the Jewish Messiah sent from God to the Jewish people, fulfillment of the Jewish scripture. Reference in Luke 1:32-33, will reign over the house of Jacob forever. Luke 4:18, 6:11, God anointed him as the Messiah, a prophet. Wala po kayong mababasa, mapapakinggan, referring po sa divinity at sa triune gods. A prophet like Moses in the book of Acts, ito po, inaffirm din po ito ni Pablo sa book of Acts, kung sino po itong mga tao na ito, itong mga Ebionites which has the same teachings, belief about Jesus Christ, na wala pong divinity, bagkus siya ay tao. Yung pong adoptionism na ginamit nila kung bakit tinawag na anak ng Diyos si Kristo ay common po, a common language to the Jewish language. Gaya nga po na sinasabi, yung adoptionism, nung binautismuhan siya, ay tinawag siya na aking anak, o katulad din po ng mga ibang prophecy na tinatawag na sa araw na ito ay aking ipinanganak, ikaw ang aking bugtong na anak, kung paano ginamit din kay David. So yun po ay ang paniniwala ng mga Ebionites. So ano po ang proof nito, na kahit sa biblical ay may mga reference din tayo na ito ay ang paniniwala ng mga unang Kristiyano na napakalayo sa mga claim Orthodox Church. Wait, basahin ko lang po yung source natin. Bali yung mga resources natin, hindi lang po internal at external evidence. May mga ron po tayo mga biblical scholar, gaya po nitong si Tabor, James Tabor, at saka si Bart Ehrman, para patotohanan na itong mga Ebionites ang totoong followers ni Jesus Christ. At marami pa po tayong cross-reference biblically at outside the Bible. Ano po nga ba ito? Gaya po isang halimbawa sa John 4:19. Ito po ay ilang silang ayunan ni Kristo at ng mga tanong ng babae. Sa John 4:19, ang sabi ng babae, the woman perceived, he is the prophet awaiting Messiah called Christ. Jesus said to her, I speak with you, I am he. Marami po tayong mababasa biblical internal evidence, external evidence na si Jesus Christ ay not claim being the God and triune gods, which is the belief of the Orthodox claim, Orthodox Church around 300 century. Okay po, yun na lang po muna. Mahaba, pero kulang sa oras. Okay, so dyan natatapos ang presentation ng ating second speaker, mga kapatid. At dako tayo sa pagtatanong ng ating first speaker. 7 minutes ito, Brother Roel ng Evangelical Christian. Your time start now. Okay, thank you. So here's my first question. No, you told that the first, yung mga first followers of Christ declared that he is a man. Wala po, Naputol, naputol. Paano mo? Hello. Proceed ka, bro. Paulit ng yung tanong. Okay. Thank you. So sa presentation mo, sinabi mo na na-develop lang daw di umano yung pagka-Diyos ni Kristo, yung mismong turo o yung aral. What will be your good reasons or evidence na nagpapatunay dyan? Very simple lang po, kasi lahat po ng mga prophetic o yung mga propesya kay Kristo ay walang kinalaman sa divinity, which is yung po yung paniniwala ng mga Ebionites at ng mga Hudyo. Kaya nga po hindi nila tinatanggap si Kristo dahil ang inaantay nila ay Messiah at hindi Diyos. Okay. So next question. Paano mo nalaman na yung mga Ebionites na yan ay may kaparehong turo sa mismong itinuturo ng Quran tungkol kay Isa? Okay, gagamitin po natin mismong source po ng mga early church father, gaya po nitong si Epaphanius ng Salami. Siya po ang nag-brand dito sa mga hereticals. Gumamit po siya rito ng book na ito raw po ang sources ng mga Ebionites, yung modified Matthew, which is in a modified Matthew, wala po tayong mababasa at hindi nila sinasalang ayunan na Diyos si Kristo pagkos siya ay tao at propeta. Siya po ang fulfillment ng Deuteronomy 18:18.
Okay, thank you. So ngayon, ang susunod naman, naglatag ka kanina po ng Luke chapter 24 to prove na, yun nga, nabanggit na si Kristo ay tao, so to speak, or what? Did you, na-recognize mo ba na mabasa ng buo na ito ay may kinalaman pala sa muling pagkabuhay ni Kristo? If yes or no, then why? Ano po yung tanong niyo doon? Patungkol kay Cleopas, yung muli sa resurrection, ano po ang tanong uli doon? Ulitin ko, nag-quote ka ng Luke chapter 24 kanina to prove your point about Jesus being a man, a prophet, and not God. Pero yung context nito, kung babasahin natin ng buo from verse 1 down to following, it was talking about resurrection. So, paano mo po mare-reconcile yan para sa inyo pong inilatag na presentation kanina about Isa of the Quran? It doesn't matter kung siya'y nabuhay o hindi dito. Isa po ang malinaw dito na kasama po niya dito na sinusuportahan din ng Quran na kaya magbalat anyo ni Kristo dahil hindi siya nakilala rito at tinanong siya ni Kristo, ano ba yung nangyayari sa inyo? At sinabi ng babae, hindi mo ba nalalaman na isang dakilang propeta ang pinatay? Sinabi ba dito na Diyos, dakilang propeta ito, mga followers ni Jesus Christ, malayo sa mga Christian ngayon? Do you recognize, next question ko naman, nare-recognize mo ba na sa Luke 24 ay ipinahayag dyan yung tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo, so to speak, batay doon sa passage, or ginamit mo para lamang sa point that na itong yung mga followers nito ay masasabing mga quote-unquote Ebionites? Ano po yung tanong doon? Yung patungkol ba sa pagkamatay o yung paniniwala ng mga Ebionites bilang propeta siya? Which is which, kumbaga, to be clarified. Time stop na. Sige. Magulo po, Pastor, Brother Rasha. Ulit nga, Bro Rowell. Okay. So, dahil ang Luke chapter 24 ay isa sa mga records na nagpapatunay na si Jesus ay muling nabuhay, do you think na, ito na lang, i-paraphrase ko na lang yung tanong. Do you think na ito ay pinaniniwalaan din ng mga Ebionita or Ebionites? Alin po doon? Yung pagka-propeta o yung pagkabuhay? Yung mismong resurrection ba? Actually, kung pakiklaim natin, at ayun nga sa ang mga Cleopas na ito ay mga Ebionites kasi believer sila na hindi Diyos si Kristo, kundi prophets, ang linaw sa pagkakasagot niya. Ngayon naman dito, medyo makakompromise din yung pagkapaniwala nila kung namatay o hindi kasi dito laman na laman, humingi ng pagkain at nakipagkwentuhan. So, may pagkahunyangan po dito si Jesus Christ, kaya next question. Tumutugma po ito sa Quran na hindi siya namatay o nag-disguise. Okay, thank you. So here's another one, which is ito, mahalaga to. So dahil ang claim ay si Isa ng Quran ay isang Muslim, so to speak, based on historical data, did Jesus fasted at Ramadan, took pilgrimage at Mecca, and 5 times a day facing Mecca? Kung meron man, ano yung mga evidence, so to speak, na nagpapatunay? Internal evidence, external evidence, and even historical data like archaeology. Ito po nagiging problema ng mga Christian na analysis dito. Ang Muslim po ay hindi po kung anong paman, kundi submissive to God. Si Jesus Christ po ay nag-fasting but never try to forget na anong sabi ng Quran, I made your religion in perfection. So noon hindi pa perfect, kaya naging perfect. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, I will send you another comforter. He will teach you everything. He will explain you everything. Thank you. Okay, salamat. So dadako tayo doon sa sinabi mo kasi na na-develop lang yung, let's say, Trinity, so to speak. What's your evidence concerning to that? What will be? Malinaw po internal evidence, Bible mismo. Kasi nga po ay ito ay hindi nag-connect sa mga prophecies kay Jesus Christ, which is sinabi nga po sa Deuteronomy 18, prophet like Moses. Ngayon kung sasabihin yung Jesus Christ is divinity, three-un gods, si Moses po ay divinity at three-un gods din. Thank you. Okay. How can you define the word Trinity? Trinity po, ito po ay dogma lang po, which is illogical kasi three-un God in one person, they are three gods but only one. So wala pong logic, wala pong mathematical explanation. This is invention. Okay, that's it. Salamat.
Ako tayo sa rebuttal. Mauna dito again si Brother Ruel. 10 minutes, bro. Your time start now. Hey, isang pinagpalang araw uli at maraming salamat sa inilatag kanina ni Mr. Warley. So concerning to the other points kasi, like for example na lamang, na-mention ko kanina, Clement of Rome, Ignatius, Polycarp, they are, meron silang mga data o mga sulatin na parehong-pareho sa New Testament accounts na meron tayo ngayon. And then, ang nangyari pa dito sa presentation kanina, hindi po gaanong na-detalye talaga pirmi yung mismo historical data na nagsasabi na itong Isa of the Quran ay talagang nag-exist. O yun ba yung first century na Jesus na nag-exist noong first century? So ngayon, ipipinpoint natin, mamaya i-clean lang natin yung tungkol sa Ebionite, so to speak. Kasi sa Islamic sa Islamic teaching, yun na nga, isa-isay na lang natin because the time is bleeding. Ano yung turo tungkol dito kay Isa ng Quran? Siyempre, kinikilala po ng ating mga kaibigan na mga Muslims na si Isa ay propeta. Na meron daw siyang libro. So according sa Quran, Isa was the Messiah. He was supported by the quote-unquote Holy Spirit. He is referred to as the Word of Allah. Isa's mother, Maryam, was the daughter of Imran, the Amran and sister of Aaron. While still a virgin, Maryam or Mary gave birth to Isa alone in a desolate place under a date palm tree, hindi po sa Bethlehem. Also, Isa spoke while he is still a baby in his cradle. He performed various miracles, including breathing life into clay birds, healing the blinded lepers, and raising the dead. Siyempre sa Surah 61:6, sinasabi raw na itong si Isa, he also foretold the coming of Muhammad. Also sa mismong teaching na yan sa Quran and Hadith as well, Isa did not die on the cross. And also, like Surah 4:47 and the rest of the passages, Christians should accept Islam and all true Christians will. And the rest of it. So ngayon, ito bang record na yan sa Quran na ito about kay Isa ay parehong-pareho sa historical Jesus na siyang mayroong mga data on the first century? Well, first and foremost, this Isa of the Quran and Jesus on the four gospel accounts are not the same. Bakit? Una, itong Isa ng Quran ay hindi talaga nag-exist bilang historical figure. Kaya yung narinig nyo kanina about Ebionites or some sort of it, actually wala po itong kaugnayan sa Isa ng Quran na although meron mga so-called similarities, meron pala siyang mga differences, kumbaga. Yung mga major differences na mamaya ibabanggitin ko later. The Quran's Isa is not an historical figure. Ang identity at role nito bilang propeta ng Islam ay base lamang sa supposed revelations ni Muhammad over half a millennium after the Jesus of history lived and died. So dito pala makikita natin kahit mismo si Bart Ehrman na nabanggit kanina, siya mismo ay nagsasabi sa atin na hindi nag-exist itong Isa ng Quran. Actually, I have the book named Did Jesus Exist na nagpapatunay na wala man lamang record tungkol kay Isa ng Quran. Also, yung pangalan ni Kristo kahit kailan hindi po talaga Isa. Kahit yung mga Arabic Christians, they will call him as Yesu or Yeshua, not Isa. Bukod dyan, according to the Quran, the book revealed to Isa was the Injil. The word Injil is a corrupted form of the Greek word Evangelion, which is good news or gospel. Originally, ang terminong Evangelion sa Greek ay simple lang, ng kahulugan, good news. Siyempre, sa ibang detalye naman, when it comes to the biblical point of view, lalo na sa 66 books, so to speak, itong apat na yan na records sina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan ay naituring ito bilang gospel. Apparently, this is where Muhammad got his mistaken idea of the Injil being a book. And by the way, most so-called prophets of Islam received no book. Virtually all of the so-called prophets of Islam whose names are taken from the Hebrew scriptures like Abraham, David, Moses, etc. received no book or law code. For example, the Psalms are not a book revealing Islam, but a collection of songs of worship
only some of which are David's songs. There is not a shred of evidence in the biblical history of David that he received a book of laws for the Israelites. They already had the Torah of Moses to follow. So David was not a prophet in the Quran sense of this word. At bukod dyan, biblical prophecy and Islamic prophecy are not the same thing. A biblical prophecy is not regarded as a passage from a heavenly, eternally pre-existent text like the Quran, but a message from God for a specific time and place. A biblical prophet is someone to whom God reveals hidden things and who then acts as God's verbal agent. By the way, hindi po natin kinukontra na tinawag si Kristo na propeta. And take note, yung ating maginong kasama dito, nag-quote siya ng Deuteronomy 18:18 to prove to us that this Jesus Christ is the ultimate fulfillment of this some guy who will be called the prophet like Moses. So, wait lang. According to doon sa ilang mga Muslim friends natin, they are saying na itong Deuteronomy 18:18 is all about Muhammad. So, itong tanong ko, ito yung issue. Saan yung tama? 'Di ba? Also, bukod dito, as prophetic history, the Quran contains many errors and anachronisms. Halimbawa na lamang dyan, the claim that Jesus was not executed by crucifixion is without any historical support. One of the things that all the early sources agree on is Jesus' crucifixion. Kahit yung mga skeptics like Bart Ehrman himself, nire-recognize that Jesus really died by means of crucifixion as a historical fact. Also, yung tinutukoy doon na three gods daw yung paniniwala raw ng mga Kristiyano, na actually, maling-mali yun eh. Doon pa lang yung sinasabing yung triune gods daw ay hindi po triune gods. Remember, yamang nabanggit kanina yung salitang Trinity, o itatama po natin, ang salitang Trinity ay isang paniniwala na kung saan pinipinpoint na there is only one God who existed in three co-equal and co-eternal persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi po one person with three gods. So still, mapapansin, ito po ay strawman argumentation. And concerning sa sinasabing development note to, hindi ko i-discuss to ngayon. Kasi ang topic natin, which Jesus is reliable, especially in historical aspect. Ito bang isa ng Quran o yung Jesus na taga-Nazaret na nakaulat sa Biblia? Hindi ko pa rin makita or hindi ko pa rin natagpuan talaga sa mismong presentasyon ng ating kaibigan na nagpapatunay na itong Jesus na ito ng Quran ay may connection talaga sa first century data. And also, dahil nabanggit lamang po ng ating kaibigan yung mga Ebionita or mga Ebionites, na yun, tama naman yung point niya na ang kahulugan ay the poor. The Ebionites were a Jewish Christian religious group that believed in following the Old Testament laws. Actually, nasabi na ito sa atin kanina ng ating maginong kausap kanina. They denied that Jesus was God in flesh. They thought that he was created and that God adopted him at the time of his baptism. Pero wait, according to the Quran, Jesus is not the Son. So ngayon, ito yung malaking problem ngayon na kailangan niyang i-justify later on sa rebuttal time niya. How can he justify it? Kumbaga, doon sa sinasabi, like for example, sa Surah chapter 19 verses 88 to 93, the highest relationship between Allah and his followers were slave to master. But Ebionites consider na na-adopt si Kristo bilang anak ng Diyos, so to speak. They were vegetarians, rejected the Apostle Paul's teaching, at ang inaccept lamang ay gospel according to Matthew. They also denied the virgin birth, but they affirmed the crucifixion and resurrection of Jesus. So ngayon, still, I did not find any good reasons talaga na masasabing yung isa ng Quran ay meron talagang patunay sa historical data. Pero kung ano man yung may ipapahagi niya later on sa rebuttal time niya, then let's listen to it later on. So that's all for now. Maraming salamat.
Diyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative. By the way, mga kapatid, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, mga nagpupuyat ngayon, shout out sa inyo dyan mga kapatid. At ang topic ngayon ay patungkol dito sa which Jesus is more reliable, Isa of the Quran or Jesus of the Bible. So dako tayo sa second cross, Brother Warley. 7 minutes, bro. Your time start now. Okay, thank you very much. Bali, historically, yung mga historia ng gusto nating malaman. So, napresenta natin ng malinaw yung historicity. Now, yung question ko naman related din doon ay, pero bang mababasa dyan na, kasi ayon dito sa Biblia, Jesus will reign to the kingdom of Jacob. Naghari ba siya sa kingdom ni Jacob? Well, if it comes on the kingdom of God, maybe. Kingdom of God po ang nakaulat dyan. First and foremost, actually, nabanggit ito ni Angel Gabriel kay Mary na siya ay maghahari mismo, so to speak. So that's it. Thank you. It will forever. Okay, so, ngayon, yung tungkol naman po sa binanggit mo kanina na hindi valid ang Islamic historical pertaining to Jesus Christ. So ngayon, binanggit kasi sa Quran at saka sa Biblia na si Kristo ay Misaya. So pinabubulaanan mo hindi ito valid source of historical belief ng mga naunang tao. Gaya ng mga Ebionites, yung mga early followers ni Jesus Christ, tsaka yung sa mga Bible, gaya ng Cyclopas, gaya ng babaeng nakainom si Kristo. So hindi po valid historical record ito kasi inamin ng Islam at saka ng Bible na si Kristo ay Messiah. Again, I repeat, this Isa figure actually points out na ito ay galing sa supposed revelation ni Muhammad. So, kahit yung mga katulad ng objection lang po, objection lang po. Objection. Anong objection natin, second speaker? Kasi tinatanong ko lang po, hindi naman po yung patungkol sa ng propeta. Kasi historical po ang binabanggit natin. Binanggit ko po historically, nag-claim ang Islam na si Jesus Christ ay Messiah. Gumamit ako ng Ebionites, gumamit ako ng internal evidence, yung babaeng nakainom ay nagsabi na ay naantay nila ay Messiah. Si Cleopas, sinabi ito ay propeta. So pag sinabi po pala ng Quran na Messiah, ay hindi ito valid historical evidence kasi ganun din ang mangyayari sa Biblia, di po ba? Pabubulaanan mo rin ba, invalid din ba yung mga accounts na yon sa Biblia at saka sa Ebionites na si Jesus Christ ay Messiah? Peke po ba yon? Okay, I think ang question nito bro ay answerable by yes or no, Brother Rowell. Ngayon, meron ka bang counter objection dun bro or ready ka nang sumagot ng categorical? Actually, kung yes or no lang kumbaga, there is something fishy na yan. Kasi kanina, pinipinpoint ko lamang ay yung mismong historical figure na ang pangalan na Isa. Okay, fine. Andun yung sinasabing siya ay Messiah, siya ay what. Pero I'm talking about historical data because we know for sure na maraming nag-exist na sinasabing, yun, Jesus dyan or whatsoever. Bro, ganito, magde-decide muna ako sa objection. At I think ang hinahanap dito ni Brother Warley, yung sa rules kasi natin, pag categorical question, sagutin mo muna yung categorical. However, kung hindi mo masagot ng direkta, pwede kang magpaliwanag ng 10 seconds. So, anong gagawin mo bro? Pipili ka sa yes or no or magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds? I guess magpapaliwanag din ako ng aking reason by 10 seconds as well. Okay, proceed. Kasi, okay. Well, kung tungkol naman sa tanong kasi, ito lang, simple lang, ang pinipinpoint ko, Isa was not really a historical figure because supposedly, ito ay mula sa supposed revelation ni Muhammad. Question. Pero yung okay. Thank you. So gumamit ka ngayon dahil Isa ang pangalan, tapos medyo, ito po bang pag sinabing Joshua, Isa, naunawaan po ba ito ng mga gumagamit ng Semitic language na ito'y patungkol kay Jesus of Nazareth? Yes, they understood that. Okay, thank you. So ngayon, tama ang Islam. Alam nila kung sino yung tinutukoy na Isa at saka Jesus Christ. Kaya ang tanong ngayon, yung po bang Isa o yung Joshua na paniniwala ng mga Aramaic speaker, Muslim or Christian, ay patungkol po ba ito sa Yahweh? Yung bang pagkakaunawa nila? Ang Isa, ang Joshua ay pareho ba sa Yahweh?
What do you mean by that? Clarification. Time stop muna, clarification. Pero depende to sa kabila ha kung i-clarify pa niya. Bro, bigay yung clarification mo. Kasi, Hindi, wait lang. dinidingan niya. Okay. Si Brother Rowell. Ah, Yung si Brother clarification Rowell mo, bro. Okay po. Clarification kasi, ano bang ibig niyang sabihin? Napuputol ka, bro. Wala. Sa isa, tapos naging about Yahweh. Naputol ka, bro. Ano gusto ko malaman? Ano bang Pakiulit, ibig niyang sabihin? Naputol ka, bro. Kumbaga- Paulit. Ay. Sige, bro. Okay, kumbaga kasi yung tanong niya, mayroon ba itong kaugnayan kay Yahweh, so to speak? So gusto kong malaman, ano ba ang kanyang ibig sabihin? That's it. Yun lang naman. Okay, ika-clarify mo ba, bro? Or doon ka ba din sa tanong mo? Opo, kasi yung Sige. una, tinanong ko siya about do sa Isa, hindi raw po kasi historical evidence kasi hindi naman daw talaga Isa pangalan nito, sa Muhammad lang daw nag-imbento. Ngayon tinanong ko siya kung yung mga Arabic speaking, yung Semitic language, Christian or Muslim, naunawaan ba nila na itong si Isa at saka si Joshua ay yung Jesus of Nazareth, umuo siya. So ngayon po, ang follow-up question ko, nauunawaan ba ng mga Semitic language na ito o ng mga nakakaunawa ng Isa at saka Joshua, kung ito ba ay patungkol sa Yahweh o sa Diyos, ang pangalang Isa, Joshua ba ay pangalan ng Diyos? Alright, thank you. Okay, so yun lang, bro. So if you, okay. If you are, Bro, sige. Categorical yan, bro, ha? At sagot ka muna kung sasagot ka ng yes or no, or magpapaliwanag ka agad ng 10 seconds. I think meron akong nasagot dyan with valid explanation dyan with 10 seconds. Okay, proceed. 10 seconds yung gagamitin. If you're talking about Arabic Christian, so to speak, then say yes. Why? Because we consider na itong Yeshua na kinikilala nila ay napapatunayan doon na kinikilala nila yung kanyang divinity. Thank you. Okay. So, ibig mo sabihin, sinangayo mo ang Isa at saka ang Joshua ay ito yung Jesus of Nazareth na pinaniniwalaan ng mga Arabic o Semitic language speaking. So, sinasabi mo, ito palang Isa at saka Joshua ay Yahweh? Yes or no? I already told you, yes, because I already mentioned, if we are talking about the first century Christians, and even yung mga Arabic speakers na nabanggit kanina na mga Christians, so to speak, Objection they po. recognize his divinity. Time stop Thank muna, you. time stop muna. Objection natin, second speaker. Kasi po generalize ko na lang po na itong Isa at saka Joshua, nag-agree naman sila ay patungkol sa Jesus of Nazareth. Ngayon ang tanong ko po naman ay kung ito pong mga taong ito nauunawaan din ba nila na ito palang si Isa, Jesus of Nazareth, itong Isa o Joshua ay siya pala ay pangalan din ay Yahweh? Yes or no? Yes nga daw, bro. Yes nga, pero yun nga po ibig ko sabihin sa kanya ay ganito, bro. Inaamin niya na ito pala ay si Yahweh rin yung Jesus Christ, so, bro, sa paniniwala ganito, ng mga Arabic. So ganito, bro, doon sa yes niya, bro, ayan lang yung titingnan ko na valid answer. However, doon sa pagpapaliwanag niya, alam ko you disagree, kaya nga nagde-debate kayo, pero yan yung sagot niya. Irabat mo na lang ha mamaya. At since parang medyo naputol si Brother Rowell doon sa pagsagot niya sa yes. Sige. Nag-yes po siya doon, yun daw po. Bigay ko muna kay Bro Rowell yung kanyang pagpapaliwanag doon, ha. Bro Rowell, paliwanag mo ulit yung 20 seconds mo, yung sa yes. Proceed, bro. Okay. Yes, because if we are talking about the I'm Arabic sure. Christians and even the first century data nga na nabanggit ko kanina, if we are talking about the divinity of Christ, yan ang kanilang kinikilala. So that's why I said yes. Next question. Okay. Tawag nito, yung pong sa crucifixion kasi ginamit ninyo ay pati si Bart Ehrman, totoo naman na merong sinasabi na nangyaring supposedly crucifixion, pero ngayon, ang tanong diyan kasi sinabi po ng Quran na hindi siya naipako. Ngayon, ang meron po ba kayong alam na ibang mga scripture na nag-deny dito? Na aside from the Bible, na claim na canon books, meron po ba kayong alam na ibang known as scripture also na nag-oppose po dito? Ulit clarification ulit. Like, ano yan, sa Quran ba? Tama? Paki-clarify. Hindi pa.
Hindi daw. Hindi kasi bali yung Quran po nagpahayag na totoo naman yung sinabi ni Bart Ehrman. Meron supposedly magagawang crucifixion. Kasi nga po itong sa Roman, talagang yung mga nagkasala ay kinukrucify. Kaya nga may kasabay siyang dalawang tulisan o yung magnanakaw. Ngayon, ang tanong ko doon ay yung crucifixion na yon, sabi ko fiction. Kasi ay, teka muna, nawala tuloy ako doon sa tanong ko. Na meron ka bang alam na ibang claim Bible also? O kung naunawa mo yung tinatawag na codices, yung Bible, aside from your canonized or your claim Bible, meron ka pa ba bang alam na ibang scripture o called Bible na nag-o-oppose din dito sa crucifixion? Meron ba daw, bro? Red. Actually, kung tinutukoy doon yung against the crucifixion, actually no. Bakit? Actually, we have good evidence talaga na talagang kung consider natin yung historical data, Jesus really died by crucifixion on public. Brother Racha, pasensya po uli. Time stop. Clarification lang po kasi. Oo. Kasi tinatanong ko lang po kung meron siyang alam na ibang known as Bible also o tinatawag na codices or scripture na nag-o-oppose po sa crucifixion. Kung wala po, okay lang. Okay, ang sagot mo, Bro Ruel, ay no, bro? No, dahil nabanggit ko na kanina yung tungkol sa No daw, historical bro, no. data concerning to that. Okay. Okay, thank you very much. Thank you very much. Ilang minutes pa po ba? Parang 2 minutes maubusan na ako ng tanong. 2 minutes. Ilan pa? 2 minutes. Meron pa. Okay. So ngayon, may binanggit kasi si Papa News tungkol po dito sa mga kiniklaim ko na kung ano yung belief po ng Islam na si Jesus Christ ay isang propeta tao na yun din po yung paniniwala po ng mga Ebionites na sumusuporta sa claim ng Islam. Ngayon, palalabasin po ba natin yung mga nagpropesiya sa una na si Jesus Christ ang inaantay na Messiah, prophet at hindi Diyos, ay palalabasin po ba natin ito na hindi accurate historical claim? Again, for the lack of better term, if we are talking about the Quran's version, yun yung burden of proof. Okay? And concerning to the messiahship of Jesus, yes, nare-recognize naman yon. Ang magiging malaking tanong dyan ay kung ano talaga yung kahulugan ng pagka-Messiah ni Kristo, Next so to question. speak. Now, maybe you can talk about that later on. Thank you. Okay. So wala po ba kayong mababasa sa Biblia na si Jesus Christ ang inaantay na Messiah, ang Christ? Are you talking about, wait lang, clarification. Time stop. Word for, ito ba yung word Clarification for po, word? Word Bali, for word ba? biblical account po na magpapatotoo na ang inaantay ng mga Hudyo ay Messiah o Kristos. Sa Biblia, even from the Old Testament until the New Testament, kung ano yung inaantay ng mga tao. Yung Messiah Okay. at Christ. Meron ba daw, bro? Okay. Actually, we have. Meron tayo dyan. Let's say, for example, Isaiah 53 na mentioned dyan sa John 4 and the rest of the passage na maybe maitotalk naman yan in the future. Especially concerning if Jesus is the Messiah, kung ang maging kausap ko, for example, ay yung mga Jews, kumbaga, so to speak. Thank you. Next question. So yung Isaiah 53 ba ay patungkol sa Messiah o doon sa Kristong ipapako? Say again? Yung Isaiah 53 ulit. ba Time stop na. ay patungkol sa Messiah o Kristo? Ang term na Messiah at ang terminong Christ ay pareho doon. Ibig sabihin, the anointed one. Time. And actually, I already... 7 minutes time. Tapos na? Oo. So, Ay, sorry. dyan natatapos mga kapatid ang ating second cross ng second speaker. So, dako tayo sa ating rebuttal din ng ating second speaker. Brother Warley ng Islam. Thank you very much. Thank you very much po. Thank you very much. So matatal po ay nagkaroon po tayo ng maraming presentasyon, external, internal, to prove na yung claim po ng Islam ay patungkol sa early belief at saka yung pagkakaunawa ng mga totoong tagasunod ng mga ni Kristo. At hindi po yung later on, around 3 century already, na nag-claim na mayroon na palang divinity, na mayroon pala triune gods, ay hindi po ito, ay tinatanggihan po ito ng ating kapatid na si Roel Agustin na ito daw po ay hindi valid historical account.
ano pa po bang account ang kailangan nating hanapin na na-prove po natin na may mga tao na naniniwala kung ano ang claim ng Islam na si Jesus Christ ay Masih, Kristo at hindi Diyos. Siya ang inaantay base sa mga propesiya sa Biblia. Kaya nga po ginamit natin dito si Cleopas, yung babaeng nakikiinom ng tubig, kasi alam nila kung ano ang propesiya nung nauna pa sa kanila ng kanilang mga ninuno. Ang inaantay nila ay ang propeta at hindi Diyos. Walang Diyos na darating dito para ipako. Hindi po yun ang inaantay nila, kundi isang propeta, Masaya. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, siya ang fulfillment doon sa sinabi niya, the Spirit of the Lord is upon me. Para nga po iligtas, ibigay yung liwanag sa mga naligaw. Wala po ditong sinasabi na ang padating ay isang Diyos. Yung Emmanuel na distort pa. Kasi pag sinabi natin na ang Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin, hindi ito literal na ang Diyos ay sumasa atin. Bagkus, kaya nga sabi ng mga tao noon nung makita ang milagro, ang himala ni Kristo, ang sabi ng mga tao, nanginig sila at nagpuri sa Diyos. Tunay ngang dinalaw tayo ng Diyos sa pamamagitan ng isang mabuti at mahusay na propeta, mighty prophet. Yun po ang ibig sabihin nun. Wala pong Diyos na literal na bababa dito. Bagkos Misaya at Kristo. Ngayon, pinapasalunungan mo kasi hindi nag-aakama ito doon sa iyong theological about Jesus Christ. Kaya nagiging dishonest ka na wala akong naipipresenta patungkol sa historicity kung ano ang totoong Jesus Christ na sinasang-ayunan mismo ng mga historian patungkol sa mga Ebionites with same teaching ng Islam na biblically mayroong internal evidence. Lahat po ng mga tagasunod ni Kristo ay naniniwalang siya ay propeta at Misaya. Nabago na lang dito sa mga claim na followers ni Jesus Christ due to Paul. Kaya nga po, inakasuhan nito ang totoong heretics ng unang panahon ng early, during mismo sa time ni Jesus Christ hanggang sa maitatag na itong simbahan o church niya sa Jerusalem sa pangunguna ng kanyang kapatid na si James. Ito pong si Pablo ay inakasuhan nila na apostate sa law. Kaya nga dito nila intusan, magkalbo ka, sumunod ka ayon sa kautusan, kasi obvious na nagtuturo ito ng ibang katuruan maliban sa turo ni Kristo. Kaya nga po lumagana po ito, nagkaroon ng tinatawag na claim lang po ito na Orthodox Church. Ngayon tinatanong ko po kayo kung may kaalaman kayo sa ibang mga Bible, claim Bible. Yung pong ginamit ko sa inyo na sa Epapanius ay nag-claim na mayroon palang libro. Ito mga Ebionites, kaso lang, minodify daw yung Book of Matthew kasi walang divinity. At side pa lang dyan, yung sa crucifixion, hindi lang po ito galing sa mga tinaguran Gnostic Bible o mga inakasuhan yung heretical, gaya ng Book of Barnabas, Epistle of Mark, meron po mga Matthew, meron pong Epistle of John, 1, 2, 3, meron ding Epistle of Mary. Lahat ito ay mga accounts kung ano mismo yung mga sinasabi ni Kristo. Meron pang isang tagpo doon na tinatawanan, kahit si Bart Ehrman, alam niya yan, yung parang nagtatawanan pa silang dalawa ni Judas kasi nakita nila iba yung pinako. So ngayon, biblically, internal evidence, ano ang patunay na kayang gawin ni Kristo na mabulag yung mga tao? It seems na ibang anyo siya, kaya nga napakalinaw. Yung pagkapakot mo din pagkabuhay ni Kristo, matagal na palang paikot-ikot dito si Jesus Christ na hindi sila nakilala ni Cleopas. Nakipagkwentuhan siya. Humingi siya ng pagkain. Di po ba? So ngayon, ang tanong dyan, paano namatay? Nag-uupos po ito doon sa sinabi noong si Kristo sa babae na napipinto ko na ikaw ay isang propeta dahil ayon sa aming mga ninuno ay may padating na isang Misaya, tatawagin siyang Kristo. Ano ang sagot ni Jesus Christ? Hindi, Diyos ay espiritu at hinahanap niya ang mananamba sa espiritu. Ngayon, nung kaharap nila si Jesus Christ na naglalakad, sinasabi dito na si Kristo. Sinabi niya sa sarili, tignan niyo ko, may buto, may laman. Kasi inaakala nila na nabuhay si Kristo, natakot sila, nakita sila ng multo. Ang sagot ni Kristo, tignan ninyo ako, ang espiritu ay walang laman at buto. Tama yun. Sinangayunan niya kasi nung mismong tayo na yun, kaharap niya yung babaeng nakainom sa kanya,
ang Diyos ay espiritu at naghahanap siya sa mananamba sa espiritu. Ngayon, paano sasabihin na patay siya sa pako, naipako siya sa krus? Samantalang ito, nakipagkwentuhan, naglalakad, humihingi ng pagkain, bigyan mo ako ng fish, ng honeycomb. Paano uli siya magiging katubusan? Palalabasin ninyo na piniki yung pagkamatay ni Kristo. Wala kayong katubusan kung hindi niyo mapapatunayan na umakyat yung espiritu ni Jesus Christ at muling namatay si Kristo. Kasi ang sabi ni Pablo, ang kabilang buhay o yung resurrected body ay spirit. Di po ba? So, saan tayo pupunta ngayon doon? Ngayon, pababalaan ninyo yung kiniklaim po ng Islam na hindi siya naipako. Yung pangalan na lang, hilong-hilo tayo. Porque daw, sinabi lang, Isa. Pero yung mga Arabic speaking, yung mga Semitic language, nauunawaan nila, yung Isa at saka Joshua ay yung Jesus of Nazareth. At hindi ito patungkol sa Yahweh. Iba ang Yahweh. Hindi kailanman ng Joshua tatawagin mong Yahweh pareho. Ito po ay interpolation. Bibigyan ko kayo ng isang matinding dilema kung bakit tayo hindi dapat sumunod dito sa mga claim Orthodox o Church Father. Endless po ang kanilang discussion about divinity of Jesus Christ. Ito po mismong sa Economical Council, Church Council, 325 dito po na-develop, is the Son eternal? Biruin mo yun 325 years nakikipagdebate pa rin kayo kung ang Son ay eternal. 381 sa Constantinople, is the Holy Spirit third person? Yan ba ang guided ng Spirit? 431 na, ilang taon nang namatay si Kristo. Ephesus, dito sa 431, was Mary the bearer of the Christ's divine nature? Tetakos. 441 na, 451 na, Chaldeon, nagdidebate pa rin kayo. Did Christ have one or two nature? Ito ang claim Orthodox Church. 533 na, 553, Constantinople 2, nagdebate na naman kayo. How we can interpret the dual nature without dividing Christ into two? Yan ba ang Holy Spirit na tinatawag nyo? 400 century na. 681, nagdidebate pa rin kayo. Dito sa Constantinople, third, did Christ have one or two wills? Ito sa 787, tapos na ba? Nicaea 2, can icons of Christ be worshipped? Pati yung eyes ko, pagtatalunan nyo kung dapat worshipin. Magising po kayo mga kapatid. Yung pong sinasabi natin ay lahat ay suportado biblically, Old Testament, na ang tinutukoy po dito historically na pinapaniwala ng Ebenezer, the follower of Jesus Christ, mismong Biblia, yung mga story ninyo, tinatanggi ang divinity ni Jesus Christ. Siya'y tinatawag na prophet. Ang inaantay. Yun na lang po. Salamat po. Okay, so Okay dyan na po. natatapos ang rebuttal ng ating second speaker. So dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng first speaker. Set ko lang yung time. 7 minutes, bro. Your time start now. Okay. Okay, so you mentioned yung sinasabi na yung Luke chapter 24 kanina na siyang evidence that Jesus was not allegedly crucified or rose again from the dead. So itong tanong ko, kung mababasa talaga natin yung passage niyan, how did you know na yung passage na yan ay patunay that na hindi talaga naganap yung muling pagkabuhay? Ano yung kumbaga matatawag na justification mo dyan? Paano mo masasabi na buhay ang isang umaamin na hindi siya spirit? Hawakan niyo ako, may buto at may dugo, may spirit, ang espiritu ay walang dugo at buto. Itinuro niya pa sa babae, ang Diyos ay espiritu. At sinabi ni Pablo, ang resurrected body ay spirit. So kinakailangan uli ninyong mapatay si Kristo diyan para malaman natin na resurrected body siya. 'Di ba? Nagkakaroon kayo ng kontrahan kung ano ang resurrected body. Ito na ngayon glorified body, pero ang glorified body may butot laman. Okay, next question. Nabanggit lamang din yung Surah chapter 4 verse 157 that it says that Jesus did not die nor crucify. Meron ka bang mapapanaligang masasabing mga historical data na nagpapatunay that na bagamat naganap yan publicly, so to speak, according mismo sa mga historians, naganap ba talaga yung ganoon? Meron bang records, so to speak?
Yung po kasi crucifixion, nangyayari yan during the Roman times kasi ito nga po yung kanilang way of persecution. Pero ang tanong, mismong Biblia na nga, internal evidence na nga sinabi ko, hindi na-crucify si Jesus Christ kasi umaamin siya, hindi siya espiritu. Ito, hawakan niya kung may buto at laman, may dugo, humihingi pa ng pagkakain. Yan na po yung internal evidence sa Biblia. Eh yung mga outside sources, gaya ng mga Gnostic Bible. Okay, thank you. So, yamang nagbanggit ka ng mga quote-and-quote Gnostic Bible, which is, ito yung naisulat on 2nd, 3rd, 4th century and the following. Do you recognize, nare-recognize mo ba bilang mga reliable sources? May kinalaman Of kahit course, mismo kasi sa Quran? napuprove yan. Tapos na ba? Sorry. Okay, Tapos na okay. po? Yun na yun. Thank you. Yep, tapos na. Of course, kasi nga, yung mismong inyong internal evidence, nagpapatuod ito na totoo nga. Ito yung inyong Jesus Christ, kaya pala magbukang hunyango, hindi siya makilala ni Cleopas, milya-milya yung nilakad nila papuntang Emos. Nag-anyong hardinero, kasi may kapangyarihan siya mag-disguise. Kaya sinusuportahan mismo internally. Kaya nga tinatanong ko, patunayan niyo muna namatay uli si Kristo kasi sinabi niya, hindi ako spirit. Okay. So do you think na ito ay masabing naglalarawan sa historical data na sinasang-ayunan ito ng mga konserbatibong mga scholars? Of course, kasi Like kung mga i-deny ninyo, ha? sorry. Sorry. Oh. Sige, tuloy. Okay na. Of course, kasi kung i-deny ninyo, dinideny din ninyo yung biblical sources nyo ay hindi historical record, hindi historical evidence. Kasi nga ibinibigay ko na nga sa inyo yung mga claim ng Islam na hindi siya naipako, na hindi siya namatay. Outside sources pa nga yung mga tinatawag yung Gnostic Barnabas o kung sino-sino pa doon. Marami po kasing mga gospel. Okay, thank you. So do you think, ito, isa pa. Concerning to, let's say, Surah chapter 4 na lang, for example, na na-record na allegedly Jesus never died by crucifixion. Ito ang tanong ko. Paano ako magkakaroon ng, let's say, pagtitiwala, so to speak, sa dokumentong yan na Quran, so na ganyan nga yung Quran, kayo na isulat ito 500 years after the time of Jesus and his disciples. Kung tungkol sa pagtitiwala, so to speak, ano yung maibibigay mong mga katibayan, like historical data? Kasi nga, dinideny ninyo na nagpapahayag nito ay makapangyarihan, all-knowing. Kaya alam niya kung ano nang nangyari sa mga nakaraan. Kaya nga sinusuportahan ko kasi inyo mismong biblical evidence at saka yung mga Gnostic na inakasan nyo, mga hereticals. Mga denial kayo kasi nga ayaw yung tanggapin na may basihan. Internal in the Bible, yung kinukwento ko sa inyo, hindi namatay, hindi na ipako, nagmumukhang nag-aanyo siya ng iba para hindi siya makilala. So it means to say, if the said passage is correct, sige, let's take it for granted na yung Surah chapter 4 verses 157 to 158 ay correct. So lumalabas pala na dahil sinasabi na correct me if I'm wrong, no, that Jesus was allegedly rescued by Allah at merong naipalit na isa, so to speak, nabanggit na parang tinawanan niya yung Judas or some sort. Ibig bang sabihin itong si Allah ay masasabing pinakadakila pa lang, manloloko pala? If yes or no, then why? No, kasi ang deceiver ay yung mga taong naniniwala nga doon sa Biblia na siya ay namatay, na ipako. Sinabi na nga niya na hindi niya hinayaang mamatay kasi kayo lang naman ang naniniwala na kailangan patayin ng anak ng Diyos para sa kasalanan nyo. Pero si Jesus Christ, tumuruan kayo manalangin, patawarin mo kami sa aming sala gaya ng papatawad namin sa aming pagkakasala sa amin. So, sa inyo ang may problema, hindi sa Islam. Siya ang libre nyo ang deceiver. So again, last question na lang. So we're going to proceed here. So again, napipinpoint pala na hindi pala deceiver si Allah concerning to that. So how can I trust that kind of God na kaya niya na based on that passage niya, na kaya niya na palitan yung taong yun na let's say walang kinalaman doon at siya pa ang naipako instead of Christ. Kung tama yung naturang argument ng Quran at may historical basis ba? Biblical na nga ginagamit mo ko si Jesus Christ, kayang mag-anyong hunyango, hindi siya makilala. Sinabi na nga niya, hindi siya napako. Dumalangin kasi si Jesus Christ sa inyo, ilayo niyo sa akin to, yung kanyang fear, yung kinatatakutan niya. Ano ang kinatatakutan niya? Ang mamatay. Ano ang ginawa ni Diyos? Dininig niya ang kanyang banal na pagkatakot.
Alin yung banal na pagkatakot niya? Yung Next mamatay question. sa Hebrew. Okay. Sige, yun lamang yung mga questions ko. Maraming Okay. salamat. So dyan natatapos mga kapatid ang ating second part ng debate. At dako tayo sa final conclusion. At dito tayo mauuna si second speaker, Brother Warley. Again sa topic na patungkol dito mga kapatid, na kung sino yung mas reliable na Jesus, yung Isa of the Quran or Jesus of the Bible. 5 minutes bro, your time start. Maraming salamat po sa inyo lahat, lalo sa inyo, Brother Russia. So, yun lang po ang aking hiling sa ating mga katunggali, lalo sa mga critics po ng Islam. Kung sinasabi natin ng historical evidence ang hinahanap nyo, tanggapin po natin na historical evidence din ang Biblia. Kasi nga po, ang mga pinapatotoo natin, internal, external evidence patungkol sa Jesus Christ. Kasi nga po, napakadali lang natin ititrace po yan, yung mga change of narration, change of story, command. Sa simula pa lang talagang tinutukoy na magpapadala itong si God ng isang propetang tulad ni Moses. Tinatanong ninyo yung tagal kung kailan dumating, gaano katagal bago dumating si Jesus Christ, bago natupad yung fulfillment po nitong na tulad po niya na propeta. Tapos ano po yung mga sinasabi pa po biblically kung ano ang mga propesiya patungkol kay Jesus Christ. Yung kanya, yung the Spirit of the Lord is upon me, doon pala po ito sa Psalm, sa Psalms po, hindi ako nagkakamali. Patungkol na po ito kay Jesus Christ. Binasa niya ito mismo during his time. Kung ano po ang sa kasulatan. Ang sabi po dito, the Spirit of the Lord is upon me to set the captives freed, the deliverance to the blind. Ito po yung pagliligtas niya sa mga Israelita sa pagkakamali, sa pagkakaligaw. So ano po ang ibig sabihin ng anointed? Siya po ay hinirang ng mismong tunay na Diyos. Yan po. Kasi kung sasabihin natin, kung magbabasa tayo, lahat po ng reference po ng Islam, patotoo po kay Kristo, ay sinusuportahan po biblically. Ngayon, kung i-deny po ninyo na mali sinasabi ng Quran, sinasabi nyo rin na hindi accurate at hindi historical sources ang Biblia. Kasi dinideny nyo na inamin kasi ni Propeta Muhammad, ng Islam, ng Allah, na si Yesu Cristo ay Misaya, sinugo sa bayan ng Israel. Inamin din naman ito ng Kristo. Ngayon, dahil hindi naaakop sa inyong paniniwala na siya ay Diyos at siya ay bahagi ng banalan, ay sinasabi naman ninyo na siya ay false. Di po ba? Siya pa. Meron kami discussion. So ngayon, ito po yung pagiging bias natin. Kasi unang-una, i-deny ninyo pero gusto nyong palabasin din yung source namin ay invalid kasi nga ang karamihan ng sources natin ay nakabase internal, external evidence patungkol po sa mga claim about who is historical Jesus. Yun na lang po at maraming salamat po sa inyong time. Sana po ay magkaroon pa tayo ng maraming pagpupulong na ganito. At kami ni Brother Rowel Agustin ay marami pang naipon na topic na hindi namin na-resolve ng matagal. Inshallah, ay pagpatuloy natin sa magandang talakayan na tulad dito. Salamat ng maraming, Brother Russia. Okay, so that is Brother Warley ng Islam mga kapatid. At ako naman tayo sa ating final conclusion din ng first speaker, Brother Rowel na Evangelical Christian. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat. So again, a blessed day sa lahat. At maraming salamat din sa ganitong pagtalakay, including kay Mr. Warley. So at this point, tatapusin ko lamang po sa pag-address ng ilan. So nagbanggit yung tungkol sa internal evidence test at external evidence test, bakit New Testament, bakit hindi yung Quran. Actually, gusto kong i-pinpoint sa lahat, malaki pa rin ang masabi natin na burden of proof sa Quran. Why? Hindi po actual na nakonsidera yung historical approach, so to speak. Para lamang masabi na mayroong evidence, nagbanggit siya ng ilang mga passage from the Bible, nagbanggit siya ng ilang mga Gnostic text na hindi po talaga masasabing historical data. So, and then at the end of the day, I think makikita po ito, mababasa po ito, at ma-examine ng bawat isa na there is something fishy doon. Ay, sorry po. Okay na? Okay na po? Okay. So, nabanggit din yung tungkol sa mga passages like
Isaiah 60. Pero bakit hindi na-consider yung iba pang mga passages like Isaiah 53, Isaiah 9 verse 6, and the entire New Testament books kung saan pinipinpoint na yes, it's true, Jesus is man, but more than a man. And by the way, we are talking about the historicity of Jesus as well. So, kung titignan talaga natin yung kabuuan nito, we can conclude that first and foremost, Gospels agree that Jesus came to die for the sins of the world. He chose 12 disciples. He lived a sinless life. He was opposed by the religious leaders of his day. He openly delivered teachings to his disciples. He worked miracles. He was condemned, crucified, and died. He rose from the dead. At kung talaga bang kontra ba si Kristo, kontra ba yung turo ni Paul kay Christ? Actually, hindi po kontrahan. Bakit? There are internal evidence tests na nagpapatunay tungkol kay Kristo. Mismo sa turo ni Paul. Jewish ancestry. Jesus was from Davidic descent. Virgin birth. Lived under the law. Had brothers. Had 12 disciples. Had brother named James. Lived in poverty. Was humble. Meek. Abused by Romans. Loved one's neighbor. His deity. His second coming. The Lord's Supper. Lived sinless life. Death on the cross. Burial and resurrection, seated at the right hand of God. Do you think po mga kapatid, ito po ay kontra? Actually, hindi. And also, again, pinipinpoint natin uli yung problem concerning to this. Bakit hindi kinonsider? Yamang nabanggit yung mga Ebionites. Ulitin ko kanina to ha. The Ebionites were a Jewish Christian religious group that believed in following the Old Testament law. Okay. They denied the deity of Christ. Okay. They thought that he was created, that God adopted him as a son at the time of his baptism. Pero according to the Quran, Jesus is not the son of God. So dito pa lang may kontrahan na kahit sa ganitong turo ng mga Ebionites. And also, they also denied the virgin birth, but they affirmed the crucifixion and resurrection of Jesus. At sa kababanggit kanina ng Luke chapter 24, hindi man lamang napapansin ng ating maginong kausap kanina na naka-record doon. Luke 23 and also Luke 24 na pinapatunayan doon that Jesus will die by means of crucifixion and he rose again from the dead. And I asked him again, kanina lang, paano ko makakapagtitiwala doon sa isang dokumento na naisulat lamang 500 years after the time of Jesus? So far, pinipinpoint yung tungkol sa bias, tungkol sa ganito ganyan. Pero wait, what if yung, kasi ang issue dyan ay hindi sa kung may bias din or wala. Ang pinaka-pinpoint doon, saan yung totoo? Saan yung totoo? What if Christianity is true? Yan yung malaking tanong dyan. What if yung presentation ng four gospel accounts na nakasulat ng first century ay ang tunay na Jesus na nakaulat dyan? Hindi ko man ma-address po lahat yan, yung mga claims niya as of now. Pero sa lahat po ng mga tagapakinig, kayo lamang po ang magde-decide. But what if Christianity is true? Would you become a Christian? Kailan po makapagpasya. To God be the glory. Maraming salamat po sa lahat. And thank you sa naging discussion kay Mr. Warley. And thank you sa lahat ng mga tagapakinig. Maraming salamat. Jesus is Lord. God bless sa lahat. Salamat. Okay, so dyan natatapos.